Busita, nadaya, biktima ba siya ng maruming politika? Ginagawa ko po ito bilang advocate, bilang tagapagtanggol at tumutulong sa mga kapatid nating motorista na nabibiktima ng pang-aabuso at maling pagpapatupad ng batas. Isa ka ba sa naniniwala na mananalo si Busita? Totoo nga ba na nadaya siya? Alam nating lahat ang magagandang ginawa ni Busita para sa atin, lalo na sa mga riders. Ngunit ang nakapagtataka, lahat ay inaasahang mananalo ang pambato nilang si Busita, pero ang nangyari, nadaya. Totoo nga ba? Tawagan mo, LTO! May mga ebidensya na magpapatunay na mayroong dayaang nangyari sa nakaraang halalan. Brother, LTO, anong kalokohan ginagawa ninyo? Narito ang isang ebidensya na magpapatunay na nagkaroon ng dayaan itong nakaraang halalan. Yung source code review report para makita namin kung yung mismo yung nakalagay sa makina. Pero kailan ninyo linabas? 2 araw bago mag-eleksyon. At nung nilabas ninyo, ano yung nandun sa source code review report? Version 3.4. Ano yung nandun sa mga automated counting machines sa buong Pilipinas? 3.5! 3.5! Comment! Pinagkatiwalaan po kayo ng taong bayan para kayo ang maggandak ng maayos na eleksyon sa ating bansa. At ang batas natin ay nagsaad ng mga measures para ma-ensure natin na ma-establish natin yung trust na iyon. Hindi nyo sinunod dahil belated kayo naglabas ng source code review report at yung nilagay ninyo sa makina ay hindi pa yun yung na-review doon sa audit. Traidor kaagad kayo sa tiwala ng taong bayan. Pangalawang pagka-traidor ng COMELEC, ang sabi ng batas, kada automated counting machine dapat diretso sa COMELEC servers at diretso sa mga transparency servers. Bakit yun ang sinabi ng batas? Para kapag mandadayo ang COMELEC sa kanyang data, huli agad ng mga transparency server. Pero ano ang ginawa ng COMELEC? Gumawa siya ng sarili ng data center sa gitna, sariling server. Doon niya muna pinapadala yung mga data mula automated counting machines papunta sa gitna, dinedeli niya and then sa kanya ilalagay sa mga transparency server. So anong nangyari? Therefore, yung mga papuntang data papunta sa COMELEC server, pwede nang mabago ng COMELEC servers mismo. At yung mga data na dumaan sa data center 3, pwede na rin nilang i-manipulate para mag-match sa linabas ng COMELEC server. Meron na bang transparency? Wala na. Yung tiwala ng taong bayan through that batas na dapat simultaneously mo in real time na i-upload sa COMELEC servers as a transparency servers yung result ng bawat makina, tinaydor po ninyo. Kitang-kita po yan sa tagal ng pagsisend ng mga transmission on election day. Gaano po katagal yung transmission between independent and individual automated counting machines papunta sa mga transparency servers. Ilang oras, umabot pa ng madaling araw. Gaano katagal nagtatransmit mula sa automated counting machines papunta sa mga COMELEC servers. Napakatagal din, may minuto, may oras. Depende sa lugar. Paniwala ba yung pangyayari yun? Hindi. Bakit? Ako mismo sa aming bayan, nag-manual upload kami ng data mula sa automated counting machines ng isang offline na automated counting machine namin doon sa probinsya. Nasilip ko na ina-upload pala ng isang automated counting machine 76 kilobytes lang. Napakaliit. Ang average speed ng mobile internet sa Pilipinas ay 35 megabytes per second. Doon sa munisipyo namin kung saan kami nagkakandas noon, napakabilis ng internet. Ang pag-upload namin papunta pa lang sa COMELEC server, umabot ng minuto. Anong ibig sabihin nun? Meron silang ginagawang kalokohan sa gitna. Hindi yan problema ng signal, hindi yan problema ng network cables, hindi yan problema ng mga server computer kasi hindi ito 1990s, hindi ito 1980s. Kapag tumagal ng mas mahigit sa 1 minuto, mas mahigit sa 1 oras, kapag umabot hanggang madaling araw, ang dapat na umaabot lamang na split second na transmission, meron silang ginagawang kalokohan sa gitna. Yung kalokohan sa gitna na yun, ang hinalap ko, hindi nga yung computer ang gumagawa. Kasi kung program yan at computer ang nagmamanipulate sa gitna, kaya nyo rin yung gawin in split second din. Pero ginawa nila ng napakaraming oras. Baka mano-mano nilang ginagaya yung pagproproseso ng mga boto habang transmission. COMELEC, mga commissioners at Chairman George Garcia, tinaydor nyo po
ang tiwala ng taong bayan nung sinabi nila sa inyo na dapat i-direction ninyo almost real time yung resulta ng ating mga eleksyon mula sa independent automated counting machines diretso papunta doon sa COMELEC servers at sa transparency servers. Dahil hindi nyo ginawa yan, tinidor ninyo ang tiwala ng taong bayan. At dapat lahat kayo mga commissioners ng COMELEC ma-impeach. Napanagutin ang lahat ng mga gumawa ng kalauhan ngayong election process na ito.